Agrikultura maunlad na. Agrikultura. 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 Kulang ang maghapon sa dami ng matututunan kay Mr. Hale Carandang, ang kinikilalang ama ng modern Philippine organic farming dahil sa yaman ng kanyang kaalaman at karanasan sa pagsasaka at sa kanyang pagmamahal sa lupang sinasaka. Ang mundo ni Mr. Carandang ay ang kanyang Herbana Farm sa Calamba City. Dito pinagayaman niya ang lupa at tinutupad ang mga gawain ng isang magsasakang organiko. Sa maikling pakikipagkwentuhan kay Mr. Carandang, nabatid naming mahilig siya sa pagtatanim simula pagkabata. I don't have an agriculture degree. In fact, ang undergraduate ko po ay Behavioral Science sa Ateneo de Manila University. Tapos ako po ay nag-migrate sa Amerika. Bumalik po ako ng 1995 kasi po lahat ng tao, I hope, hindi pa kayo dinadaanan nito, yung tinatawag ng midlife crisis. Pero darating ang punto sa buhay mo na tatanungin mo sa sarili mo, is there a better life than a 9-to-5 job? Nagpabago ng kanyang buhay ang paglahok sa environmental movement sa Amerika. Ito ang malakas na impluwensyang dinala niya sa pagbabalik sa Pilipinas at magpahanggang ngayon. Sa pagkakataong ito, higit na naging malalim ang kanyang pagpapahalaga sa lupa. Nga hong motivation ko ay hindi lamang ho para sa healthy food, healthy environment, kung hindi po iangat uli ang dignidad ng ating mga magsasaka. Pangunahing pakay namin sa pagsadya kay Mr. Carandang sa Herbana ay ang alamin ang konsepto sa likod ng Natural Piggery Movement. Kaya ang aming dinidiin sa Natural Piggery Movement po, yung tatlong K, kalusugan, kalikasan, at kabuhayan. Yung pong Natural Piggery Movement, ito po isang kilusan para palawakin ang pamamaraan o teknolohiya ng pagre-raise po ng baboy na naturally. Pagkatapos po, ang baboy po, pag inaalagaan natin sa ganitong sistema, wala pong amoy at hindi na po pinaliliguan. Ang basic sistema po niyan ay nakatindig po yan sa organic substrate. Kalimitan po, ang ginagamit namin ay ipa. So yung dumi ng hayop, nagiging ng compost at na-absorb din ng moisture at saka amoy. Kahit sino ay maaring sumanib sa kilusan, bagamat ang totoong tinutumbok nito ay ang mga magsasaka at mamimiling naniniwala sa organikong pagsasaka. Ay kami po ay tumatanggap lang ho ng application. Para ho malaman ninyo ng mas maayos, ay meron ho kaming website. www.naturalpiggery.org. Doon ho pwede kayong mag-apply online. Dinala kami ni Mr. Carandang sa kanyang babuyan, kung saan mayroon siyang 11 baboy na inaalagaan. Paliliwanag ko lang po sa inyo ano yung mga salient feature nitong natural farming system. Unang-una po, ang substrate, ang tapakan po ng manok dito ay kusot lang. Na pag-ipot po nila, natural behavior ng manok, hinahalo, nagkakaykay. Pagka hinarvest mo yung manok, magiging na po yung compost. So wala hong waste, pollution, na absorb din po ang smell ng organic substrate. Tapos dito po, ang bubong namin, transparent yung certain portion para nakakapasok yung araw. E di libre ng ating vitamin D, ika nga. Tapos ito pong building natin, naka-orient dun sa wind direction at saka east-west para maximum exposure to sunlight. Tapos meron po tayong vent, hot air goes up, lalabas. Kasi kung hot air goes down again, it creates stress sa hayop. So, may sistema po. Ito yung traditionally, specifically tawag namin dyan, how do you farm with air, water, and sunlight. Ito po, hinuhukay natin ng lalim ng mga 1 metro. Pagkatapos po, kalahati niyan, tatambakan po natin ng mga, ito yung dahon, yung mga farm waste na biodegradable,
Tapos po, lalagyan po ng ipa. Kagaya po nung narito sa side na to. O, tingnan nyo po yung baboy natin. Hindi maligalig, hindi maingay. Ang pagkain ng mga baboy na ito ay gawa sa organic materials, mga pinagtabasan ng prutas at gulay na hinaluan ng molasses. Lahat ng sangkap nito ay galing din sa farm, kaya menos gasto sa magbababoy at walang basura. In nature, there is no such thing as waste. What is waste is food to someone or something else. Nilalagay yung mga kakawate, ipil-ipil, sisbanya, katuray, pati puno ng saging, nilalagay po namin yan, pineperment po natin. Gawa na pag pinerment po niyan, may mga microbes po yan dyan, mas nag-i-improve yung nutritional value. Hindi man kailangang paliguan ang organically raised hogs, mayroon pa rin silang lugar para makainom at maglublo. Nung una, ay talaga namang wala ho kinikita. Yung pag-organic ho ay dahil lang sa paniniwala. Very low yield until na-encounter po namin itong microbial technology na tumulong po sa pagkokontrol ng pests and diseases at saka pagpapadami ng tanim at saka sa general health po ng lupa, ng halaman at saka kasama na po yung hayop. You have to understand na ang Pilipino is a pork eater. So, ayos na yan, hindi naman tayo vegetable eater. So, ito yung aming binigyan ng diin kasi majority po pati ng ating mga farmer ay small hog raiser na nag-aalaga ng at least 2 baboy, yung isa para sa tuition, yung isa para sa pistahan. Pero itong pinopromote po namin, livelihood na. Inirerekomenda ng NPM ang pag-aalaga ng mula 10 hanggang 29 na baboy para sa komersyal na produksyon. Sa bilang na ito ay maganda na ang kita ng mga magbababoy. Si income po ng aming mga farmer ay at least 2,000 pesos per pig. Pinaigting ng NPM ang pagbubuklod sa maliliit na magbababoy upang mapalaki ang supply ng organic pork sa merkado. Pero yung main initiative namin, i-cluster sila para mabuo natin yung supply line. Na pag nagmiyembro kayo doon sa cluster, susundin nyo yung protocol how to grow natural pig para ho yung labas ng baboy, pare-pareho ang kalidad. Kaya ho, wala na ho tayong problema ngayon na pagbebenta, kung hindi man higit sa conventional big hog raiser, ay mapantayan yung presyo. Ayon kay Mr. Karandang, lumalaki na ang merkado para sa organic agricultural products. Ang mga Pilipino ngayon, medyo naging concern na rin sila sa health. One of the major culprit of environmental degradation is agriculture. It is only organic and sustainable agriculture that will address this issue, not the use of non-renewable resources like petroleum, pesticide, and chemical. So yun po yung aking hamon sa lahat ng Pilipino. The noblest of all the profession is to be an organic farmer. It is even more noble than being a priest because we literally grow life. Tayo po nagpapakain. Nagtanim po ng similya na buhay, kakainin ng tao, ng hayop. So literally po, yung responsibilidad ng organic farmer ay mapakalaki po. Tayo po, ano man ang pinanggalingan mo, should be a participant in renewing this degrading environment. Katulad ng maraming maginoong magsasakang aming nakilala, bukas ang palad ni Mr. Hill Karandang na ibahagi sa iba ang kanyang galing at karunungan. Kung kayo ay naniniwala sa advokasya ni Mr. Karandang,
maaari ninyong sadyain ang Herbana Farms kung saan may mga ginaganap na mga seminars at pagsasanay sa organikong paraan ng pagsasaka. Diyan lamang po kayo. Magbabalik ang bagong maulad na agrikultura. Masaganan, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan, pangisdaan, kabuhayan, kababayan, kabuhayan, kababayan, maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura, agrikultura. Narito ang pinakahuling kaganapan sa daigdig ng agrikultura sa Pilipinas. Proyekto para sa Upland Rice at Cassava inilunsad. Collaborative project for Upland Rice and Cassava inilunsad kamakailan sa Calbigas, Samar. Ang proyekto ay mula sa konsepto ng Department of Agriculture Region 8 at ng National Agribusiness Corporation o NABCOR. Katuwang ng dalawang ahensya ang lokal na pamahalaan ng Calbiga, ilang attached agencies ng DA at ang pribadong sektor. Layunin ng proyekto na lumikha ng isang agribusiness model tungo sa komersalisasyon ng Upland Rice at ng Cassava. Ayon kay NABCOR Executive Vice President Onesto Baniged, nais ng NABCOR na makiisa ang taong bayan sa pagtatatag ng negosyo sa pamayanan at umangat mula sa produksyon ng Upland Rice at Cassava para lamang sa pansariling konsumo papunta sa produksyon ng mga ito para sa mas nakakarami. Agribusiness po ang aking ibinibigay na ilustrasyon sa inyo. Kung hindi po natin susunggaban ang mga proyektong ito na dinalan po natin, kailan pa? We think and we hope that the enterprise building in all the communities of Samar Island will catapult the economy regardless kung ano pa ang political affiliation mo. Ayon naman kay DA Regional Executive Director Antonio Gerundio, ang kaunlaran sa kanayunan ay tungkol sa pinaigting na produksyon ng pagkain at ang pag-uugnay ng mga magsasaka sa mga pamilihan. Umaasa si Gerundio na panahon na para makarating sa riyon ang ganitong kaunlaran. Bilang inisyal na tulong, nagbigay ang DA Region 8 ng 2 kalabaw, 2 unit ng MAL board plow at 1 unit ng flatbed dryer. Nag-commit rin ang DA Region 8 ng tulong teknikal sa naangkop na practices sa pagsasaka, farm-to-market roads at ang kakailanganing pondo bilang suporta sa proyekto. Ang mga magsasakang sakop ng proyekto ay maaari ring makinabang sa On-Farm Mechanization Program. Ang NABCOR naman ang mamamahala ng pang-araw-araw na aktibidad o operasyon sa ilalim ng proyekto at ang tumulong sa pagbibigay ng planting materials at iba pang production inputs. Ang Calbiga ay kilala para sa kakaibang lasa at bango ng upland rice nito at para sa cassava na nakakakuha ng magandang presyo sa merkado. Ang pagpapataas ng produksyon ng dalawang pananim ay sang-ayon sa layunin ng pamahalaan na maabot ang kasapatan sa pagkain pagsapit ng 2013. Sumain niyo ang isa na namang episode na puno ng kaalaman, impormasyon at pag-asa tungo sa kasapatan sa pagkain ng sambayanan. Ako po si Nina Taduran. Sa susunod na Sabado, samahan kami muli dito sa TV5 para sa isa na namang makabuluhang episode tungo sa mas progresibong sektor ng sakahan at palaisdaan dito sa bagong maulad na agrikultura. Kaalaman, pagyamanin, kasanayan, paghusayin, kaunlaran, salubungin, payabungin ang pagkain, payabungin ang pagkain. Maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura maunlad na, agrikultura, agrikultura, agrikultura,
Abilidad ng Pilipino, kayang-kayang magnegosyo. Dekalidad ng mga produkto, kinikilala ng buong mundo. Abilidad ng Pilipino, kayang-kayang umasenso. Dekalidad ng mga produkto, kinikilala ng buong mundo.